2 hours later. Quick tutorial part 4. So ngayon nakapag-usapan natin yung tungkol sa inserting pictures sa ating documents. Okay? So first, punta tayo sa ating tab sa taas. We got the home, insert, draw, design, layout, references. Ayan, ang pipiliin natin dyan is insert since we are going to insert picture. Then of course, go directly sa picture. Makikita nyo kagad dyan. And then after selecting the picture, pipili kayo ngayon kung saan nyo gustong manggaling yung picture ninyo. When you say device, it means coming from your computer or laptop or desktop. Stock images, sa internet po yan, manggagaling. So, same also here with the online pictures. Sa internet din po yung manggagaling. So, let's say for example, manggagaling yung image natin sa ating computer. So, select device, this device. Then, a new pop-up window will appear. So, mamimili ka ngayon dyan kung anong gusto mong picture ang insert. So, for example, ito, insert ko siya. Then, click insert. Ayan. So, papasok na ngayon yung insert. Then, bonus tutorial. So, meron naman tayong tinatawag na layout options. So, nakikita nyo ngayon default is yung inline with text. Okay? Susunod naman is yung tinatawag nating square. Ano tong square? Ayan. So, gagalaw lang siya, sasabay lang siya. Wait, urong natin to. Okay, gagalaw lang siya sa ayan, sasabay lang siya. So, kung nasaan mo gustong i-adjust, so yan yung function ng square. Then, meron din naman tayong tinatawag nating tight. So, technically, halos same lang rin siya ng square. Pero, ang kinaganda nito sa tight, kapag medyo gusto mong halos ayaw mo na ng babago or ma-adjust, yung mga na-adjust mo na, you may use type. Okay, then of course, meron din naman tayong tinatawag na true. O, parang pareho lang din naman. Okay. Then, we got the tinatawag naman nating top and bottom. Ayan. So, as you observe, halos same lang sila ng function, no, pag titingnan natin. So, depende na lang talaga yan kung paano nyo ginagamit. Pero dito sa mga teachers, no, usually ang ginagamit lang namin behind the text, ayan, in front of the text, then minsan yung type, ginagamit din namin yun. So, ito yung in front. Yung pag sinabing in front, yung picture, nasa ilalim, nasa ibabaw yung picture, nasa ilalim yung text. Pag behind naman, nasa ibabaw yung text, nasa ilalim yung picture. So, usually yun lang naman ang ginagamit natin sa paggamit ng layout option ng ating picture. Okay, so see you po sa ating part 4, part 5.